Kung ako nahehelo kay Yusek at kay Asek Clavano, ito namang sinabi ni Marcos Jr., hilong-hilo ata siya. Paano magkakaroon ng pagbabate? Kinidnap niya at pinadala niya sa ICC si Tatay Digong. At yung pagpapalaya ngayon kay Tatay Digong, hindi niya madedesisyonan yun. Siguro po pwede kang magkaroon ng reconciliation kung kaya niyang palabasin ng Tatay Digong. Wala na sa kapangyarihan niya yan. So sa tingin ko, siyang nahehelo kung sa tingin niya all can be forgiven and forgotten doon sa ginawa niyang kidnapping kay Tatay Digong. Kasi ang ginawa niya, hindi lang nalabag ang karapatang pantao ni Tatay Digong, kundi linabag rin niya ang soberenya. Sino po sa tingin niyo mas dehado dito sa away po nila? Ay bakit? Sino pa ang dehado? Nakakulong si Tatay Digong. So mga Duterte po ang mas dehado. Nandito si Tatay Digong na nakakulong at ito yung talagang pinakaayaw niya mangyari, nahuhusgahan ng mga dayuhang mga mahistrado. So sinong nadehado rito kung hindi ang mga Duterte? Sir, panghuli na lang. Kahapon, at least on my part, kahapon kasi sinabi rin ni President Bongbong Marcos na he has nothing to do with the impeachment case against the Vice President. Papabayaan na lang daw niya na gumulong yung proseso sa Senado. Do you believe doon sa naging pahayag ni PBBM? Kayo naman, maniniwala pa ba kayo sa kahit anong sasabihin ng Marcos Jr.? Sinabi niya dati, we will never cooperate with the ICC because it will violate our sovereignty. Ano nangyari? Siya pa nagpadala. Meron kaming anunsyo, may pureba kami ngayon na sa punto de vista ng ICC, wala silang kinalaman sa pagdadala dito kay Tatay Digong sa dahig. In due time, aanunsyo ko po yan. Pero yan po ay pureba na walang kinalaman pati ang ICC rito, and it will be a matter of official information na. No? So itigil ng pagsisinungaling, Marcos Jr. Kaya tuloy, ako'y nagdududa na naman. Ako, I'm fair. Hindi ko sinasabing bangag siya. But for as long as hindi niya pinasisinungalingan through a hair follicle test, ayan na naman siya. Baka mamaya high siya nung sinasabi niyang wala siyang kinalaman sa impeachment. Baka lang naman. Ano po ba talaga, attorney, ang punot dulo nitong pag-aaway ng Duterte at Marcos? Kasi mga nakikita po natin dati, well, first of all, dati tinatawag niya dating Pangulong Rodrigo Duterte na bangag si Pangulong Bongbong Marcos, tapos napunta na dun sa mga confidential funds. In fact, before that, nag-resign na nga si VP Sara sa Lakas CMD, and even before that, si GMA tinanggal sa Senior Deputy Speaker ng House. Ito yung mga nakikita po natin. Pero ano po talaga ang punot dulo sa pagkakaalam po ninyo? Well, dahil may personal na kaalaman kami ni VP Sara bilang dalawa sa nabudol ng pamilyang Marcos, genetic talaga yung kanilang pagnanasa sa kapangyarihan. Genetic, hindi mo matatanggal sa kanila. At genetic din yung kanilang pagnanakaw, paglabag sa karapatang pantao, panunupil ng karapatang lalong-lalo na ng malayang pananalita.